Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ngayon, sabi ni Ombudsman Buying, napanood ko yung programa ni Ombudsman Buying, sa Mayo daw, asahan na, mainit ang panahon, sunod-sunod na raw ang mga kaso sa Mayo. So, salamat naman, Salamat naman, sinabi na mismo ni Ombudsman Buying sa programa niya sa DCRH kanina. Napanood ko yung programa eh. Sabi ni Ombudsman Buying, asahan nyo, Mayo, sunod-sunod yan. Mainit ang panahon. Kaya sa init ng panahon, makikita daw ang sunod-sunod na mga kakas. So ito, at least, finally, may nakikita ng pag-usad ng mga kasong ito, mga kabunyog, mga kababayan. Ang Mayo, parang ang Mayo yata, marami na naman tayong aabangan, Kasi sa Mayo din yung impeachment ni Sara eh. Mayo rin ang impeachment ni Sara, mga kabunyog. Mayo. Bakit Mayo? Kasi sa April 29, sa Justice Committee yun eh. Probable cause yun. Probable cause. Pag nakalusot sa Justice Committee sa April 29, Miyerkules next week, ipapasa na yan sa Kamara, plenary. Ay babalik ang Kongreso ng session sa sa May 4. O pagbalik niyan sa May 4, sigurado yan, pasado na yan sa Kamara. Impeachment ni Sara. Ay pagkatapos niyan sa Kamara, pasa na kaagad sa Senado, forthwith, sabi ni Senate President Soto. Pagkatapos, marami ng kakasuhan sa Mayo. Si Jinggoy, si Jewel. Si Jewel Villanueva, Jinggoy Estrada. Yan, si Bunuan. Makakasuhan na yan sa Mayo. Kaya na yan, mga kabunyog. Sabi ni Ombudsman Buying, mainit ang Mayo, abangan ninyo niya. Si Martin Romualdez at saka si Cheese, preliminary investigation yan eh. So hindi pa yan sa Sandigan Bayan. Pero si Jinggoy, saka si Jewel, tapos na ang preliminary investigation yan. Dineputize ng Ombudsman ang Department of Justice. Tapos na. Kaya na yan, filing na yan sa Sandigan Bayan. Makakakita tayo ngayon ng maglalabas na naman ng mga warrants of arrest, makakaano na naman tayo ng mga ikukulong. Kaya ang buwan ng Mayo ay buwan ng pagpapanagot. Papanagutin si Sara, papanagutin sila Jinggoy, sila Jewel Villanueva, yan, maganda mga kabunyog. At least, may makikita tayong mga big fish ng makukulong. Kaya yung mga sinasabi ng mga DDS, sabi ng mga DDS, bakit impeachment ang pinagkakaabalahan nyo? Paano na yung paano na daw yung mga sangkot sa anomalya sa flood control? Nakalimutan na daw. Hindi, sabay yan. Kay Gamaliel Firater sa South Korea, shout out sa iyo. 'Di ba yung issue ng mga ng mga DDS? Insurrecto. Ang pinagkakaabalahan nyo impeachment ni Sara. Paano na yung mga sangkot sa anomalya sa flood control? Kinalimutan nyo na. Hindi. 'Di ba sabi natin, sabay yan. Sabay yan. Hindi pwedeng hindi pwedeng yung sa anomalya lang sa flood control, si Sara palilibrehin. Hindi rin pwedeng si Sara lang, tapos yung mga sangkot sa anomalya sa flood control, palilibrehin. Sabay yan. Gusto talagang makita ng taong bayan, sabay-sabay silang managot. Actually, pag natanggal pa si Sara sa pagka-Vice President, kakasuhang kriminal na rin yan, makukulong na rin yan eh. Actually, pag si Sara Duterte natanggal sa pwesto, tapos hindi na siya pwedeng makatakbo sa 2028. Kakasuhan na yan ng gugulong na yung mga criminal case sa Ombudsman. Mayroon na rin siyang kasong plunder doon. Di ba sinampahan na siya ni Trillanes? Kaya lang naman hindi pa gumugulong yung mga kaso sa Ombudsman dahil nakafocus dito sa impeachment.
Pero pag na-convict si Sara sa impeachment sa Senado, matanggal yan sa pwesto, kakasuhan na yan si Sara, ay gugulong na ngayon yung mga criminal cases niya. Pag gumulong na yung mga criminal cases ni Sara, ay mabibigat yun, non-bailable yun, kaya makukulong din yan si Sara. Basta mga kabunyog, maging maayos lang ang takbo ng mga ito, makikita tayo ng maraming mapapanagot. Yan naman ang maganda sa atin na makakita na tayo ng maraming mga officials na napapanagot. Kasi ano na ang taong bayan eh. Galit na ang taong bayan na ang daming mga kurap sa bansa natin, wala man lang napapanagot. So at least ngayon, gumugulong na. Ha? Oh. Gumugulong na ang mga kaso. Ha? At saka yung mga nagsasabi na walang big fish, at least may nakikita na tayo ngayon. Oh, si Martin Romualdez, si Chis Escudero, yun, big fish na yan. Big fish na yan. At sana ma-file na nga yung kaso kay Jinggoy at kay Joel Villanueva at kay Bunuan kasi si Jinggoy kasi, si Joel Villanueva at saka si Bunuan, tapos na ang preliminary investigation. So ibig sabihin, talagang Sandigan Bayan na ang punta niyan. At pag na-file na yan sa Sandigan Bayan, kaagad-agad niyan, mag-i-issue na yan ng warrant of arrest. Makukulong na yan. So yan ang hinihintay natin, ano? Ha? Oh. Ang pananaw ng ombudsman, na-discuss na yan ni Ombudsman Buying, pwede daw. Sabi ni Ombudsman Buying, pwede yan na makasuhan kasi hindi naman yan immune from suit. Ang may immunity from suit lang ay ang president. Hindi yan nag-i-extend sa vice. Kaya lang, gusto naman ni Ombudsman Buying, patapusin na muna yung impeachment. Tapusin na muna. Ha? O yan ha. Ito mga kabunyog ha. Basta tayo, lahat ng sangkot dapat mapanagot. Diba? Kaya yung mga DDS, ang gusto nila, mapanagot lang yung mga official ng ano. Actually, ang DDS, tingnan nyo ang DDS ha. Ang gusto nila, ang mapanagot lang, si Saldik ay si si Martin Romualdez lang daw. Saka si Bunuan. Ayaw ng mga DDS mapanagot si Chis. Ayaw mapanagot ng mga DDS si Jinggoy at saka si Joel Villanueva. Kasi kakampi nila yan eh. Kakampi nila yan. At ayaw nilang mapanagot si Sara. O yan ang mga DDS. Kaya nakikita nyo ng bunang isip ng mga DDS. Ha? Ang mga DDS, laban daw sila sa korupsyon. Pero ayaw nilang mapanagot si Chis. Ayaw nilang mapanagot si Jinggoy. Ayaw nilang mapanagot si Joel. Villanueva. Ang gusto lang nilang mapanagot si Martin Romualdez kasi kalaban nila. Saka si Bunuan dahil executive. Yan yung ng mga DDS. Tayo mga kabunyog hindi. Tayo lahat ng sangkot dapat managot. Kakampi man yan ng mga Duterte o bahagi man yan ng administrasyong Marcos, kapag may ebidensya, dapat mapanagot, di ba? Kaya ngayon, si Bunuan, DPWH Secretary ni Marcos, ni Bongbong Marcos, ano kung yan? Kung bahagi yan ng administrasyong Marcos, dapat mapanagot yan. Diyan po ninyo ako makikita ang pagkakaiba ko. Si Attorney Enzo Recto, Attorney Ricky Tumutorgo at ang Bunyo, hindi po tayo panatiko. Tayo, kung sino yung mga sangkot, dapat managot. Ngayon, si Martin Romualdez, kinakasuhan ni Ombudsman Buying, sagutin niya yung mga sa kanya, akusasyon sa kanya. Kaya niya namang mag-hire ng magagaling na abogado. Kung wala siyang sala, si Martin Romualdez, ay malulusutan niyo yan. Di ba? So tayo kasi tayo sa Bunyog at tayo dito sa Insurrecto, lahat ng sangkot dapat managot. Lahat. Actually, mayroon pa akong ihahabol dyan. Yung dating DPWH Undersecretary Adrian Bersamin, dapat din managot yun. Si Traigib Ulaybar, dati ding Undersecretary, dapat managot din yun. Di ba? Lahat ng sangkot dapat managot. Ano man niya, si Sara Duterte, ay lalo na dapat managot yan. Di ba? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog,
Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,